Ang mga ilaw sa conference room ay walang awa na ginagawang matalim ang bawat mukha. Si tatay ang unang nagsalita, matatag ang boses na nakakasakit. Suspended ka hanggang mag-apologize ka sa kapatid mo. Huminto ang ballpen sa gitna ng pagsulat. Iniling ang ulo ni Maria, nagkunwaring nasaktan, pero ang maliit na ngisi na sinubukang itago ay nagsabi ng lahat. Tumayo ako sa harap ng frozen na slide deck, pinipindot ang remote hanggang mag-click ito. Walang nagsalita, walang umintervene, walang nagbago ng paghinga. Hindi ako nakipagtalo, hindi ako natakot. Sinabi ko lang, sige. Kung alam ni tatay kung ano ang ilalabas ng salitang iyon, baka nanahimik na lang siya. Lumaki ako sa bahay kung saan ang katahimikan ay suppose na nangangahulugang pagkakaisa. Tumagal ng mga taon bago ko naunawaan na hierarchy pala talaga ang ibig sabihin yon. Natutunan iyon ni Maria nang maaga. Umiiyak siya minsan sa hindi pagkakasundo sa school project at si tatay ay sumingit bago pa matapos ipaliwanag ng guro ang sitwasyon. Umuwi siya na may bagong supplies at tapik sa ulo. Ako, umuwi na may parehong poster board at paalala na maging reasonable. Naging role ko ang reasonable bago ko pa man alam na tinanggap ko na ito. Naalala ko ang hapon na dumating ang acceptance letter. Makapal na envelope, malinis at centered ang pangalan ko. Hinawakan ko ito ng 2 kamay sa tiles ng kusina, nararamdaman ang bigat ng kinabukasang pinaghirapan ko. Binasa ni tatay. Ang unang linya tumango ng 1 beses at inilagay sa tabi ng mail pile na parang reminder lang sa dentist appointment. Hindi niya binuksan ang pangalawang page. Pumasok si Maria 10 minuto pagkatapos na may engagement ring at biglang napuno ng champagne glasses at phone calls ang bahay. Nawala ang letter ko sa ilalim ng stack ng party napkins bago pa matapos ang gabi. Iyon ang unang beses na napagtanto ko na ang accomplishment ay mas mababa kaysa sa spectacle. Pagkamatay ni nanay, lalong tumalim ang imbalance. Siya ang quiet buffer, ang nakakapansin kapag tense ang balikat ko o kapag gabi na akong gising sa assignments. Nang mawala ang lambot ng bahay, nawala rin ang tanging taong nagpigil sa blind spot ni tatay na lunukin kaming lahat. Hindi nagbago si Maria. Mas kaunti lang ang resistance niya. Sa family business, umulit ang pattern na mas malinis ang linya at mas mataas ang stakes. Binuo ko ang development department mula maliit na kwarto na may flickering lights hanggang buong floor ng engineers na nagtitiwala sa akin. Alam ko ang bawat detalye ng bawat timeline na na-deliver namin, bawat feature na na-ship, bawat system na na-rebuild. Hindi ako nagmayabang, hindi ko kailangan. Si Maria naman, naging master sa pangako ng mga bagay na hindi niya naiintindihan. 4-week timelines kapag 12 ang kailangan, budgets na walang testing infrastructure or staff burnout. Lagi siyang sinuportahan ni tatay, kilala niya ang clients. Just make it work, sabi niya. Kaya ginawa namin. Nag-blur ang gabi sa umaga. Late ang team ko, strained ang mata sa blue glow ng screens. Mas late pa ako, sinasapa ng gaps, rewriting schedules, sinisipsip ang blame na ipinapasa niya na may flawless smile. Hindi tinanong ni tatay kung paano namin nagawa. Ulit lang niya ang laging sinasabi. Si Maria ang humahawak ng relationships, ikaw ang humahawak ng iba. Hindi ako nakipagtalo. Dinocument ko lahat. Naging quiet language ko yon. Timelines, notes, risk logs, written evidence na ayaw basahin ng iba. Ang huling project bago ang suspension ang nagsabi sa akin ng hindi ko inamin. Gumawa ulit si Maria ng impossible promise. Inaprubahan ni tatay bago ko pa makita ang email. Nang ituro ko na hindi magkatugma ang numbers, tiningnan niya ako na parang bata pa ako na humihingi ng fairness, patient, dismissive, sigurado na ia-adjust ko ang sarili sa hugis na kailangan niya. Habang nakatayo sa hallway sa labas ng meeting room, napagtanto ko ang simple at matalim. Ginugol ko ang buong buhay na maging reasonable para sa mga taong hindi naman balak makita ako. Iyon ang araw na natutunan ko ang pwesto ko sa pamilya at ang araw na tahimik akong umalis. Mas malamig ang hallway sa labas ng conference room kaysa dapat. Umiiwas ang mga tao kapag dumadaan ako, hindi dahil sa respeto, kundi discomfort. Parang paglapit sa akin ay maaaring mahila sila sa blast radius ng family desisyon na ayaw kilalanin. Walang nagsabi ng pangalan ko, walang tumingin sa mata ko. Pagdating ko sa floor ko,
may printed memo na nakatape sa tabi ng elevators. Bagong project chart, bagong chain of command. Malinis na nakaupo ang pangalan ni Maria sa tuktok ng column na binuo ko mula wala. Bold ang title niya, wala ang akin, hindi oversight, rewrite ito. Bumuzz ang phone ko sa bulsa. Message mula sa isa sa engineers ko. Okay ka lang? Another. Sundin pa ba namin ang timeline mo? Marami raw sinasabi sa upstairs. Binabaligtad ko ang screen sa desk ko at pinabayaang mag-vibrate ng tahimik. Tumawag si tatay ilang minuto pagkatapos. Hindi niya tinanong kung ano ang nararamdaman ko. Tinanong niya kung naiintindihan ko ang optics. Parehong tone noong 12 anyos ako. At sinubukan niyang ipaliwanag kung bakit si Maria ang nakuha ang huling slice ng cake. Panatilihin mo ang kapayapaan, sabi niya. Family first. Family. Walang bigat ang salita sa bibig niya. Nang ibaba ko, nakaabang na si Maria sa doorway. Hindi siya kumatok. Sumandal siya sa frame na parang pag-aari niya ang kwarto dahil ginawa iyon ni tatay. Kaya mong tapusin ito, sabi niya, malambot na parang gracious. Mag-apologize ka lang. Tinanggal niya ang lint sa sleeve, tiningnan ang reflection sa dark edge ng monitor ko, at ngumiti sa sarili, maliit, confident, sigurado na panalo siya. Pinanood ko ang ngisi niya na pareho sa pinanood ko buong buhay ko. Curve na nangangahulugang hindi siya umaasa ng consequences. Ngayon man o kailanman, hindi ako sumagot, hindi ko siya diretso tiningnan. Naramdaman ko lang ang shift sa loob ko. Hindi galit, hindi lungkot, mas matatag, parang pinto na sumara. Naghintay siya, umaasa ng away na kaya niyang i-perform para makalabas. Sa halip, kinuha ko ang portfolio, isinara ang laptop, tumayo. Yun na ba yun? Tanong niya. Tumango ako ng isang beses. Tapos, sinabi ko ang tanging salitang hindi niya inasahan. Sige. Isinara ko ang pinto ng office ko at pinabayaang mag-click ang latch. Maliit ang tunog, halos polite. Pero minarkahan nito ang linya na hindi ko pa natawid noon. Hindi na pamilyar ang kwarto, parang tiningnan ko mula labas. Ang glass walls, framed degrees, soft hum ng machines. Nagtitiwala ang team ko na patuloy akong magpapatakbo. Lahat ng binuo ko, inayos, pinrotektahan, lahat na taken for granted. Tinanggal ko ang hair tie sa wrist ko at itinirintas ang buhok, pamilyar na galaw na nagpapatatag sa akin. Tapos binuksan ko ang top drawer at nagsimula. Ang unang kinuha ko ay ang documents na hindi ko pinapahawak sa iba. Project scopes, risk assessments, notes mula sa meetings na hindi naalala na dumalo ako, payments, bills, budget breakdowns, timelines na sinulat sa hating gabi sa kusina ko na may mug ng lumalamig na kape sa tabi. Inayos ko ang bawat folder sa neat row sa desk, checking dates, matching signatures. Gumagalaw na may calm precision na ginagamit ko sa debugging code. Walang rush, walang panic, truth lang. Binalot ko ng tissue paper ang degrees ko, sunod na isinilid ang frames sa box. Sumunod ang bawat award, proof of work na hindi kinilala ni tatay, pero hindi ma-deny ng company. Lumamig ang walls na parang naghahanda para sa susunod na tatayo rito na magpapanggap na alam ang trabaho. Nag-chime ang laptop ko. Patuloy ang messages mula sa team ko, ibang departments, mga taong nakaupo sa meeting at nagkunwaring hindi nakakita. Binabaligtad ko ang laptop. Mas malinis ang silence. Binuksan ko ang bagong document, hindi para analyze o defend, kundi para finalize. Resignation letter, maikli at tahimik. Walang emotion, walang accusations, formal severing lang ng role na outgrown ko na. Tapos, ang totoong work. Binuksan ko ang shared drive at nagsimulang mag-compile ng evidence na hindi hiniling pero kailangan ng lahat. Project histories, resource allocations, contract notes, bawat instance na nangako si Maria nang walang check sa technical constraint. Hindi ko inayos ang tone, walang commentary. Kinolekta ko lang ang existing. Lumipas ang 2 oras na parang mahabang hininga. Nang matapos ang file, hindi na case. Mirror na. Nag-hover ang daliri ko sa send button. Hindi dahil doubt, kundi precision. Mahalaga ang timing. Hindi sumisigaw ang quiet plan, lumalapag lang. Ipinadala ko sa board, department heads, clients na na-distort ang expectations. Single subject line, project documentation and status overview. Walang drama, information lang.
Tumawag ang phone ko sa loob ng 60 seconds. Company lawyer muna, board member, 2 clients, lahat hindi sinagot. Gumalaw ulit ako sa kwarto, kinuha ang pens, notebooks, mug na ibinigay ng team ko last winter. Ang tanging iniwan ko sa shelf ay prototype mula sa project na nasave namin 3 years ago, 40 hours work sa 2 days. Sapat na kape para sa 1 buwan at sense of unity na hindi napansin ng executives. Inayos ko ulit, tinanggal ang dust at pinabayaan. Lumitaw ulit si Maria sa doorway, this time hiningal. Ano ang ginawa mo? Mahina ang echo ng boses niya sa glass. Tiningnan niya ang half-packed office, mata na darting mula empty wall sa open boxes. Hindi mo sinabi hindi mo? Hindi ako sumagot? Inilagay ko ang huling folder sa portfolio, isinara na may quiet click. Pumasok siya na parang tumatawid ng border ng walang permission. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi papayag si tatay. Nagkakamali ka. Isinilid ko ang laptop sa sleeve. Hindi, sabi ko, inaayos ko ang mali. Bumuka ang bibig niya, ready mag-argue, mag-perform, itwist ang narrative na siya pa rin ang hero. Pero huminto siya nang makita ang clear desk ko. Empty na ang space na dating may work ko, hours ko, presence ko. Sandali siyang tahimik. Lumampas ako sa kanya nang walang hintay ng permission. Mabango ang hallway ng copier ink at nasunog na kape, parehong amoy na sumunod sa akin sa mga taon. Deliberate ang bawat hakbang, grounded, mas malinis kaysa sa tagumpay. Pagdating ko sa elevator, nabook ko na ang meeting sa lawyer ko. May message mula recruiter na nagblink sa lock screen, opportunity na tinanggihan ko noon dahil sa loyalty. Swiped open, responded, accepted. Tumawag ulit si tatay. Punong urgency ang voicemail. Kailangan nating mag-usap, huwag kang mag-rush. Pero tapos na ang plan at walang rush doon. Umuwi ako habang ang evening light ay dumudulas sa living room ko. Tahimik ang bahay, mainit, akin. Inilagay ko ang portfolio sa dining table, binuksan, inayos ang document sa clean stacks. Soothing ang order, undeniable ang truth. Isang stack para sa contracts, payments, timelines, emails, final folder na may resignation letter na naghihintay ng signature. Huminga ako ng mahina, pinindot ang pen sa page, pinirmahan ang pangalan ko na matatag ang kamay. Tinipon ko lahat sa portfolio, isinara ng mahina at hinaplos ang leather edge, ritual na nagselyo ng irreversible. Sa katahimikan pagkatapos, walang chaotic, walang mali. Clarity lang. Sa unang beses sa mga taon, hindi ako naghahanda na ayusin ang anumang bagay. Naghahanda akong umalis. Ngayon, hindi ko aayusin ang sinira nila. Dumating ako sa office bago mag-9. Mas maingay ang lobby kaysa usual, whispers sa likod ng coffee lids, glances na umiiwas kapag tumingin ako. May humawak ng elevator para sa akin, tapos nagkunwaring hindi nang pumasok ako. Mas masikip ang executive floor, parang hindi pa settled ang hangin mula kahapon. Nakatayo ang assistant ni tatay sa doorway, hawak na mahigpit ang folder sa dibdib. Gusto ka raw makita? Sabi niya, pero ang tremor sa boses niya ang nagsabi na hindi talaga galing sa kanya. Hindi ako sumagot, diretso ako sa conference room, bukas na ang pinto. Si tatay sa dulo ng table, stiff ang shoulders, red-rimmed ang mata mula sa gabing sinusubukang pigilan ang hindi mapigilan. Nakaupo ang company lawyer sa tabi niya, open ang laptop, pale ang mukha. May paralegal na tahimik na nagtatype sa corner, recording everything. Si Maria sa tabi ng window, crossed arms, pinched expression na parang ngumuya ng maasim. Walang nagsalita hanggang umupo ako. Si tatay ang unang sumubok. Kaya pa nating ayusin ito. Strained ang boses para sa authority. Maging rational tayo. Inilagay ko ang portfolio sa table. Pinutol ng soft thud ang kwarto. Narito ako para i-finalize ang resignation ko. Malakas huminga ang lawyer. Blink si Maria, unang crack sa confidence niya. Tightened ang jaw ni tatay. Hindi mo kailangang gawin ito. Binuksan ko ang portfolio, kinuha ang resignation letter, inilagay ng mahina sa table na parang card sa laro na tapos na. Suspension without documented cause triggers severance terms, sabi ko. Section 12 covers immediate vesting. Nabasa na ng lawyer ang contract ko. Tumango siya ng isang beses, confirming. Slow blink si tatay na parang iniprocess na siya mismo ang nag-approve ng clauses 4 na taon na ang nakaraan. Lumapit si Maria.
Ridiculous ito. OA mo ang lahat. Apologize ka lang sana. Isinilid ko ang second folder sa table. Ang documentation mula kagabi. Timelines, contracts, payments, bills, email chains, lahat clean, factual, lahat na pinanggap niyang wala. Nag-hesitate ang lawyer bago binuksan. Nang binuksan, lalo pang namutla. Extensive ito, bulong niya. Sumandal si Maria sa shoulder niya, widening eyes sa bawat page. Hindi mo pwedeng ipadala ito sa clients. They'll think I already sent it, sabi ko. Nagyelo ang kamay niya sa ere. Ano? Cracked ang boses ni tatay. Ipinadala ko ang documentation sa board at project stakeholders. Status updates, accuracy matters. Bumagsak ang kwarto sa hollow silence. Tumingin si Maria kay tatay, desperate sa rescue. Tatay, sabihin mo something. Pero hindi siya tinitingnan ni tatay. Nakatitig siya sa stack ng documents, mirror na tinanggihan niyang harapin sa mga taon. Binlinsided mo kami, tahimik niyang sabi. Hindi, sagot ko. Ipinakita ko ang binabaliwala ninyo. Nag-clear throat ang lawyer. Legally, within rights niya ang ginawa. Walang violation sa confidentiality ang shinare niya. Internal project documents ito at binding ang contract terms. Tumaas ang boses ni Maria kaya siya makakaalis pagkatapos sirain ang lahat. Isinara ko ang portfolio. Hindi ko sinira ang anumang bagay. Tumigil ako sa pagsipsip ng cost. Pinindot ni tatay ang palms niya sa table. Kailangan ka namin sa Hamilton account. Hindi namin ma-deliver ang ipinangako ni Maria. Hindi niya naintindihan ang requirements. Huminto siya, late na napigilan ng sarili. Lumiko si Maria sa kanya, stunned. Sinisisi mo ako? Tiningnan niya siya na parang nasusunog na building, late na napagtanto na dapat chin-check ang foundation. Tumayo ako. Hindi na problema ko ito, sabi ko. May tinanggap na akong ibang position. Hollow laugh si Maria, sharp at brittle. Sino ang mag-hire sa'yo pagkatapos nito? Isinara ng lawyer ang folder na nanginginig ang daliri. Kahit sino na pinahahalagahan ang competence. Sandali, walang huminga. Kinuha ko ang portfolio. Lumapit si tatay na parang pigilan ako, tapos ibinaba ang kamay sa kalagitnaan. Kaya pa nating ayusin ito, malambot niyang sabi. Hindi mo kailangang umalis. Tumingin ako sa mata niya, finally level, finally clear. Umalis na ako. Lumabas ako ng conference room, lampas sa stunned silence ni Maria, lampas sa pale shock ng lawyer, lampas sa dying smile ni tatay. Hindi ako lumingon. Sumara ang elevator doors na may muted hum. At ganun na lang, ang buong system na sinusubukan kong buuin noon ay nagsimulang gumuho ng walang ginagawa ako. Umalis ako ng building nang hindi chinek kung may nanonood. Iba ang hangin sa labas, lighter. Parang ang bigat na dala ko sa mga taon ay napagtanto na walang host na. Nag-blur ang city noise sa hum. Matatag ang tunog ng hakbang ko sa pavement. Sa bahay, mainit ang light sa living room windows, softening ang edges ng lahat na hinahawakan. Inilagay ko ang portfolio sa dining table, hindi na may finality, kundi quiet sense of completion. Untouched ang space sa chaos ng last 2 days. Place na walang kumuha sa akin, place na walang demand ng proof. Pinakain ko si Buddy ang aso ko at tumakbo siya sa hardwood floor, light tapping ng nails, ordinary grounding. Nagbuhos ako ng tubig, hinawakan ng 2 kamay na parang hinawakan ko ang kape sa umaga sa office. Nagulat ako sa gesture, habit mula sa buhay na wala na akong utang. Noong gabing iyon, hindi ko chinek ang emails, hindi ko ni-replay ang conversations, hindi ko inanticipate ang fallout. Malinis ang quiet sa unang beses. Malinis. Sa umaga, nagbihis ako ng walang rush, pumili ng damit na walang need ipakita authority sa iba. Sa drive papunta sa meeting sa bagong company, halos hindi pamilyar ang skyline, parang unang beses ko itong nakikita kaysa takasan. Bright at open ang office nila, puno ng easy sound ng mga taong hindi nagtitiptoe sa tension. Nang ipinakilala ako ng hiring manager sa team, walang nag-evaluate ng presence ko laban sa status ng iba. Hinawakan lang nila ang kamay ko at ngumiti. Mamaya, nakatayo malapit sa wall ng windows na overlooking ang city, naalala ko ang acceptance letter na nalibing sa ilalim ng engagement party napkins, ang late nights na ginugol sa pag-ayos ng impossible timelines,
ang countless moments na tahimik ako dahil expected ang silence. At naalala ko ang empty desk, resignation letter, portfolio na inilagay sa table ng walang drama, bawat act simple, precise, akin. Hindi loss ang pag-alis. Opening ito na ginawa ko na may facts lang, restraint at willingness na tumigil sa pag-rescue ng mga taong nagkakamali na obligation ang competence ko. Sa unang beses sa mga taon, hindi parang eraser ang quiet. Parang freedom. Sa huli, may natutunan akong simple. Hindi surrender ang silence. Doorway ito. Place kung saan pipiliin mo kung ano ang papasok at kung ano ang hindi na kailanman. Hindi ako nasira sa pag-alis, ibinabalik ako nito sa sarili ko. Kung nakapagtayo ka na sa kwarto kung saan ang worth mo ay background noise lang, hayaan mong ipaalala ng story na ito na hindi kailangan ng permission nila ang buhay mo para magbago. Salamat sa pakikinig. Kung gusto mo pa ng ganitong stories, manatili ka lang malapit, may paiba pang ikukuwento.